Hello mga kabibig! Welcome back sa rin bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag ito with evidence. Ito na ang latest trending news. Kinarma! Yan ang komento ng maraming netizen dahil na Stella Kimbo, Dan Fernandez, asawa ni Stella Kimbo, may show cause order galing sa COMELEC. Ano ang rason? Vote buying? Hala, ang mga malilinis, ang mga budhi, ang mga nagsasabi na si VP Sara ay magnanakaw sa confidential funds. Eto ngayon, inaakusahan na nag-vote buying. Pinapatawag sa COMELEC, pinapa-explain sila sa vote buying incident nila. Oy, delikadong ma-disqualify pa sila. Ito kasi mga taong ano bang tinatawag na parang santo at santa na hindi gumagawa ng kabalastugan. Pero ngayon, ano ito? Ebidensya. Baka may nag-report sa mga ginagawa nilang palihim. Hindi naman palihim kasi vote buying yan eh. Hindi yan palihim kasi maraming tao ang nakakita. So paano nila sasagutin ito? Mag-deny-deny na naman sila kahit may mga ebidensya. Sabi ng ilan, nako kabibig, drama lang yan ng COMELEC para sabihin talaga they're doing their job. Well, in fairness naman, COMELEC is doing their job. Pero sabi ng iba, huwag kang maniwala, drama lang yan para sabihin na fair sila, na hindi sila puro mga opposition lang ang kanilang pinapapatawag. Dapat din may administrasyon, yung mga pabor sa administrasyon. At number 1 talaga si Stella Kimbo. Ito kabibig ha. I-share ko sa inyo ang listahan. Naku, paano yan? Nandyan na. Ito kabibig. Tingnan nyo ha, News Blast 2. Sino number 1 dyan? Stella Luz Alabastro Kimbo. Mayor Marikina. Vote buying and ASR. Naku, grabe. Romero Federico Sain. Oy, asawa niya. Diba? Kasi tumatakbong house, congressman ang asawa ni Kimbo. Vote buying. Naku, grabe naman to. Meron pa ba dito? Ito Nasa ba si Dan Fernandez? Parang kasali si Dan Fernandez dito. Hanapin natin Dan Fernandez ha. Danilo Ramos S. Fernandez, Governor Laguna Province. Vote buying and ASR. Naku. Grabe naman yan mga kabibig. Diba? Uy, si Mayor ng Manila City, si Maria Shela Hani Lacuna Pangan, vote buying and ASR. Nako mga kabibig. Wala, si PG, Thailand girl. Vote buying daw. Pero hindi siya candidate. Nako, si TG. Dahil sa kamalayan ng Maralita, Malayang Mamayan, Kamalayan Party List through the chairperson Amy Charmby Reyes, vote buying. Naku, ang dami palang pinapapatawag. Pati si Thailand girl, nag-i-endorso ng party list niya sa TG. Naku, mga kabibig, paano kaya nila ito sasagutin? Pero shock lang ang mga tao kasi number 1 si Stella Kimbo, ang mag-asawang Kimbo. Di ba nakakahiya? Tumatakbo kayo ng posisyon sa gobyerno, tapos may violation kayo sa COMELEC. Hindi pa nga nagsisimula ang botasyon. Pero campaign na siya. Pero nakakahiya naman. Vote buying and ASR, tapos yung asawa niya vote buying. Naku. Ano kaya maging reaction nito ni Stella Kimbo? Ano kaya maging explanation nila? Baka at the end nito, COMELEC will accept their explanation, misinterpretation, mali-mali yung mga report. Well, ganun talaga ang mangyari. Diba? Mga kabibig may mga videos akong nakalap. Anong video? Kay Dan Fernandez, mga kabibig. Ito panoorin natin kung ano ang estilo ni Dan Fernandez. Kasi si Dan Fernandez, alam mo na natin, maprinsipyo yan. Diba? Ito na kabibig.
Kaya po, pwede naman natin gawin pwede naman natin gawin mabilis yan. Hindi na tayo mag-QR code. Yung QR code? Pag hindi kayo nag-QR code, hindi namin inista ang pangalan sa system namin. Hindi kayo magkakaroon ng ATM card sa susunod. Oh, ATM card. So, kailangan ng QR code, tapos ATM card. Naku. Ay, ano ko palit ko ng QR code ngayon? Ay, yung QR code. Para sa susunod, pag overload na ako, wala nang pipila. Oh. Sa ATM card, yung benepisyo na magagaling ko. Pag naging governor daw siya, wala nang problema. Hindi na daw kayo pipila kasi nandun na sa ATM card. Hala? Ayun na po ang gobernador. Siyam na taon po yan. Mapapakinabangan ninyo. Kaya, So yung ATM card daw, siyam na taon niyang mapapakinabangan ng mga tao. Kung manalo siyang governor. Diba? ano lamang, konti ko lamang po, huwag mag-alala, lahat po mabibigyan. Ha? Wala po, Wala. Tago nyo yung QR code. Ito. Ang gwapo naman! I love you I love you too! Uy, klarong-klaro si Don Fernandez yan. Kasi importante po ito. I-convert ko pagkabagyan ako sa ATM card. So lahat may pagkabagyan na sa ATM na lang. Solar, gamot, sa mga bills, padadala na sa ATM. Pwede ba? Pwede kaya ito ibig, di ba? Kaya pala pinatawag siya at may ebidensya talaga. Ito paano kami magtitiwala sa iyo kung sa election pa lang, garapala na ang daya mo. Dan Fernandez, election to, hindi pala bunutan ng pera. Walang matinong leader na namimili ng boto. Tapos, kung makapagsalita kayo hinggil kay VP Sara, parang winasak nyo, winarakan nyo ang kanyang pagkatao, ang kanyang dignidad. Hindi nyo pa nga, may mga ebidensya kayo, mga dokumento. Pero ito, klarong-klaro, Dan Fernandez, di ba? Hindi yan kawang gawa, Dan. Tigilan mo yung pag-giveaway mo para lang makaboto sa'yo from Allen Catalan. Fake news daw ang videong ito. Cut yung video. Ang mga paliwanag ni Gob Dan ay yung mga isa sa plataforma niya. Mananaig siya, wala makapigil sa pagpili sa kanya. Anong kaisa sa plataforma? Di ba pag kaisa sa plataforma, it means campaign na yan? Ano ba naman yan? Ang mga tao talaga, as long as makapera. Ay, grabe. Ito fake news lang ang mga paninira niyo kay Dan Fernandez dahil totoong tao at subok na namin siya na matulungin at may dangkal kahit hindi election tumutulong siya. Wala namang problema kung matulungin si Dan Fernandez. Mas maganda yan kasi mas mamahalin ka ng tao. Mas confident ka na mananalo ka kasi tumutulong ka. So sana itong ginawa niyang pamimigay ng QR code, pamimigay ng ATM, sana gagawin niya ito pag nanalo na siyang governor. Diba? Hindi mas safe siya. Safe kasi kung programa ni Dan Fernandez ang pamimigay ng ayuda, walang problema doon. Pero pag panahon ng campaign, hindi pwede yan. Huwag naman tayong magbulag-bulagan dahil lang sa pera. Di ba? O ito pa, ito yung grabe yung trending news ni Dan Fernandez. Meron pang isang video kabibiga. Oo. Ito kabibig. Ay, Dan Fernandez talaga to. Parang alam naman natin na matulungin si Dan Fernandez, pero sana ilalagay niya sa tamang panahon, sa tamang time. Bakit po kami narito? Kasi gusto po namin, ako, bilang tatakbo kong gobernador, humingi po ako ng suporta sa inyo. At ako naman, bilang gobernador, may dala akong biyaya o magbibigay ako ng benepisyo sa inyo. Hindi kayo uuwing luhaan. Uuwi kayo may dalang pera. Palagi sinasabi niyang hindi kayo uuwing luhaan, 'di ba? Yung first video 'di ba sinabi niyang hindi kayo uuwing luhaan, may QR code kayo. Ngayon naman may
may dala kayong pera pag-uwi. Aside doon sa bibigay mo ni Congressman Dodo Nain, ang iyong pong lingkod, pero natin personal, ibibigay ko sa inyong lahat. Pero maganda dito, hindi pa po tayo gobernador, nabibigay na po kami ni Dodo kapag po siya congressman. Lalo higit, pag siya na naging congressman, ako naging governor, si Vice Governor na naging Vice Governor de Romante, triple ang ibibigay namin sa inyo! Okay po ba yun? Okay! So yan ang mahirap mga kabibig kasi nilaro-laro tayo ng mga politiko through money. Through vote buying talaga, ang lantara naman yun. Tapos sinasabi ng mga politiko na pag pinibili kayo, tanggapin nyo kasi pera ng taong bayan yan. Nasa konsensya mo na kung sinong bobotohan mo. 'Di ba? Tapos ginagawa ngayon ng COMELEC ay ang pagtawag sa mga taong ito na I think may mga ebidensya ang COMELEC kasi pinapatawag sila, 'di ba? So ito yung show cause order. So COMELEC is doing their job and COMELEC is really, ang tawag dito, tinitingnan nila kung ano yung mga kamalian ng ginagawa ng mga politiko na tumatakbo ngayon, 'di ba? So maghintay tayo ng more details kung ano kaya ang magiging mangyayari dito, update tayo kung ano ang kanilang explanation regarding dito, meron bang ma-disqualify or meron bang or COMELEC will accept their explanation. Yun ang kabibig ang ating paghintayin. Basta huwag yung kalimutan, Pilipilaban, Duterte. At yung dalawa, kayo na ang bahala kung sinong ilalagay nyo. Sabi nga ng iba, wag nyong, don't leave blank for the 12 senators kasi delikadong mekos-mekos yan. So yan ang kabibig, kayo na ang bahalang humusga. Ito ba ay ang ginawa ni Dan Fernandez ay isang klase ng vote buying? Yung iba kasi sabi, hindi, matulungin lang si Dan Fernandez, ginagawa niya yan, open ang kanyang puso para tumulong. May panahon naman para tumulong. Pero ngayong campaign period, dapat they have to follow the rules and regulations of the COMELEC. Diba? Sila nga, tumatakbo sa mga different positions, hindi marunong sumunod sa rules and regulation ng COMELEC. Diba? Tapos, grabe sila makapagsalita kay VP Sara. If you still remember. Pero sila din pala ay pwedeng imbestigahan sa mga ginagawa nila. If ginagawa nila itong vote buying na ito, di umano, so there's a possibility, meron pa rin silang ginagawang kabalastugan sa kanilang pag-upo bilang kung anong klaseng politiko sila. Posible. If you try to broaden your mind about vote buying, pag nanakaw yan. Di ba? Pag nanakaw sa kaba ng bayan. Kasi pera natin yan. So, posibleng may mga hocus-pocus din sila pag once sila ay nakaupo. Kaya nga sabi ni VP Sara, piliin yung mabuti yung mga politiko ngayon na nangangampanya. Natural, may magbibigay talaga ng pera, vote buying yan eh. Pero isipin mo, binili ka ng isang 1,000 o 1,500, 2,000, 3,000, magkano kaya ang kukurakutin nila pag sila ay nakakaupo? Don't tell me, sabi sa'yo pa, dili sila mangurakot sa sobrang malaking pera ang nilabas nila sa eleksyon. Di ba? So come to think about it, hanggang kailan kaya ganito ang estados ng politika sa Pilipinas? Ay nako, hirap sa Pilipinas. Kaya nga, mga OFW, palagi sinasabi ng mga OFW, hindi mo na ako uwi ng Pilipinas kasi anong meron sa Pilipinas? Tayo nga umalis sa Pilipinas because wala tayong makikitang trabaho doon. At kumakalamang sikmura natin. 'Di ba? So, mabuti na lang mag-OFW tayo kasi mabibigyan natin ng magandang buhay ang ating pamilya sa Pilipinas kahit labag sa puso natin, yung grabe yung sakripisyo natin, yung every now and then umiiyak ka kasi namimiss mo yung family mo. Pero pag nakikita mo ang mga klaseng politikong ito ba, they're doing vote buying, parang ang sarap nilang sampalin kasi hindi nila iniisip yung kung sino ang matatamaan, kung sino yung masasaktan, kung sino yung magsasuffer. Diba?
tayo din. Palaging iniisip nila sariling kapakanan, interes sa kanilang sarili na manatili sa posisyon at marami pang perang makurakot nila. Diba? Hirap. Yun ang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.